Nasa series pa rin po tayo ng pag-aaral ng magandang balita. And nandito na po tayo sa second half, or rather yung third installment ng ating series on the gospel, the power of God for salvation to everyone who believes. Hayaan nyo naman po this time na basahin ko po sa inyo ang ating passage sa Tagalog. At ganito po ang sinasabi: hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat nananampalataya. Una ay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Inihahayag nito na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao ay nagsisimula sa pananampalataya at nagiging ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayon sa nasusulat, ang pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. So yun yung Romans 1:16 to 17. Talo naman tayo sa Romans chapter 5, verses 15 to 17. At ganito po ang sinasabi: ngunit magkaiba ang dalawang ito, sapagkat ang kagandahang loob ng Diyos ay higit na di hamak kaysa pagsuway ni Adan. Totoo nga ang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan, ngunit malaki ang kahigtan ng kagandahang loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao, si Jesucristo. Ang kaloob ay higit na di hamak kaysa ibinunga ng pagsuway ni Adan. Nagdala ng hatol na kaparusahan ang kanyang pagsuway, ngunit ang kaloob na dumating sa kabila ng maraming pagsuway ay nagdulot ng kapatawaran. Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesucristo, higit ang kinamtan ng mga kinahabagan ng sagana at pinawalang sala. Sila'y maghahari sa buhay. Kay laki ng kahigtan ng pagpapalang ito kaysa kasawiang iyon. Ito po ang salita ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Noong 2017 po, may kumalat na balita tungkol sa isang bagong labas na preso mula sa Davao City. Or sa Davao, may nakalabas po sa Davao Penal Colony. And 12 years po siyang nasa loob ng piitan. Hindi po nalaman ng pamilya niya na nakulong siya. And all those 12 years, balita po ito, and in those 12 years, hindi alam ng pamilya niya na nakulong siya. Ang alam nila, nagtatrabaho lang po siya sa Davao. And 12 years siyang malayo sa kanyang pamilya. And for 12 years, wala rin bumisita sa kanya sa piitan. Ngayon, malaya na siya at sabik na sabik siya na makita ang kanyang pamilya. Kaso, 50 pesos lang ang kanyang baong pamasahe. Siyempre, nakalabas ka na. May pera ka ba? Yun lang yung natira sa kanya. At hindi sapat daw yun. Mukhang hindi aabot yun para makarating siya sa kanyang pamilya. Nang malaman ng mga kasabay niya sa bus na ganito lang ang baon niya, nag-ambag-ambag po sila para siguraduhin na makakarating siya sa kanyang pamilya. Dito sa balitang ito, agad-agad nating makikita ang kakulangan ng ating justice system. Especially yung justice system sa mundo ito. Ano ba ibig ko sabihin? Una-una, kinikilala nito ang ating mga pagkakasala laban sa batas. Ngunit wala itong kakayahang magpawalang sala. Pangalawa, mayroon itong mga provisions for parole at saka executive clemency sapagkat may regulations para doon. May batas para doon. Ngunit hindi ito mag-e-extend na baguhin ang ating pagkatao. Hindi ito mag-e-extend ng goodness para bigyan tayo ng panibagong buhay. Ang title po ng ating message sa umagang ito ay, What does God require for salvation? Mahalagang pag-aralan to sapagkat nanunuot sa ating pagkatao ang kasalanan.
Bagamat nilalang po tayo ng Diyos sa kanyang larawan at wangis, nilalang tayo ng Diyos na walang kasalanan, when we look at our past, makikita po natin si Adan, ang ating ama sa laman, at kung paano tayo nahulog sa kasalanan. Yun ang pinapakita sa atin ng kasaysayan, kung gaano kalalim ang ating kasamaan. And when we look at the future of sinful man, kung hindi tayo magkakaroon ng pagbabago, there's only death and condemnation waiting for us. In the past, makikita natin yung ginawa ni Adan. In the future, ang makikita po natin ay ang kahatulan. Walang middle ground. Walang waiting, walang second chances. Ang sabi ng scriptures, "For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness." So Romans 1:18 po yun. At syempre, "For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord." So Romans 6:23. Ngayon siguro naiisip po natin, if the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord, kung may free gift pala, then agree tayo na dapat itong pag-aralan. Kung may pinagkakaloob pala ang Diyos, dapat na pinag-aaralan ito. At dapat din itong pinapangaral. It is of high importance now that we get the good news right. Na naiintindihan natin ito, nauunawaan natin, at nalalaman natin kung paano ito ipapahayag ng maayos. Dahil nakasalalay pala ang buhay natin dito, hindi ba dapat committed tayo na maintindihan ng mabuti ang pinapahayag ng magandang balita? Hindi ba dapat naiintindihan po natin kung bakit mabuti ang mabuting balita? At hindi ba dapat pinapangaral din natin ang kabutihan ito ng Diyos? Ang background po ng ating passage sa umagang ito ay sa Romans 1:16-17, kasalukuyang sumusulat si Apostol Pablo sa mga believers in Rome. At sinusulat po niya ang liham na ito mula sa Corinth. Nasa third missionary journey na siya. And the Roman believers dito sa bagong community of Christians are composed of both Jews and Gentiles, or Jews and Greeks. And they were confused and quarreling. Nag-aaway sila, nagkakagulo sila doon sa church. Isang bagay lang ang nasa kanilang isipan at ito rin ang kanilang pinag-aawayan. Makakamtan ba ng tao ang katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pagtupad ng kautusan? O pwede rin natin sabihin, makakamtan ba ng tao ang katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ng mabubuting gawa? In the past weeks, napag-aralan po natin kung ano po ang Ebanghelyo. Base kay Pablo sa Romans 1:16, ito po ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat nananampalataya. And then last week, tinanong natin, bakit ba mahalaga ang Ebanghelyo? Why is this important to us? Why is this very dear and close to our hearts? Verse 16, pinapakilala sa atin ng Ebanghelyo kung sino ang Diyos. Sa verses 17-20, nagsasakdal ang Diyos ng katuwiran mula sa tao. Requirement yun. Sapagkat ganun niya nilikha ang tao. Sa verses 21-32, pinili nating lapastanganin ang hari, ang lumalang sa atin. Siyempre, pang-apat, sa verses 18-19, dahil ang Diyos ay matuwid at kabanal-banalan, kailangang hatulan ang tao. Sa makatuwid, sinagot ni Pablo na nagsasakdal ang Diyos ng katuwiran mula sa tao. Ngunit dahil sa ating kasalanan, hindi ito natupad ng tao. Hindi niya na-meet yung standard ng katuwiran. At dahil dito, nanganganib tayong mapahamak. Nanganganib tayong makatulan. At ayaw natin ang ganitong mensahe.
Sabi sa Romans 1:18, "For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness." Galit at puot ng Diyos ay nahahayag laban sa kasamaan at kalikuan ng tao. Ngayon siguro na iisip natin, bakit tayo nangangalit? Ano ba yan? Bakit ba accountable tayo sa Diyos? Bakit tayo, ang buong sangkatauhan, ay nanganganib sa puot at galit ng Diyos? Sa verse 32, makikita po natin sa Romans 1:32, sabi dyan, "Although they knew the ordinance of God," alam natin kung ano yung utos. Alam natin kung ano ang mabuti. Sapagkat nilagay niya yun sa atin. Nilalang niya tayo sa kanyang larawan at wangis. At sinabi niya rin yun kay Adan. At binigay niya rin ang kautusan. Alam natin kung ano ang inuutos ng Diyos. Although they knew the ordinance of God, that those who practice such things are worthy of death, they not only do the same but also give hearty approval to those who practice them. Sa ating kasalanan, hinihikayat pa natin ng iba na magpatuloy at gumawa pa ng kalikuan at kasamaan, tulad ng mga pinaggagawa natin. Hence, God's justice requires God's judgment on man. God's justice requires God's judgment on man. At kailangan masatisfy ang katarungan. Hindi ba tayo, kapag tayo ay nagawan ng masama sa mundong ito, maririnig at makikita natin sa mga video, sa TV at sa social media, kapag may nangyari sa isang pamilya at may nakapag-violate sa kanila, ano ang laging sinisigaw nila? Katarungan! May pamantayan ang katarungan. At kailangan masatisfy yung requirement na yun. Ganon din dito. Na-violate ang character ng Diyos, na-violate ang kanyang kautusan, and therefore, kailangan masatisfy ngayon yung requirement ng katarungan. Kailangan masatisfy ito. At yun yung bad news dahil hindi natin kayang abutin ito. Hindi natin masasatisfy ang requirements because of our sins. At malamang sa malamang, iniisip po natin ngayon, kung ang Ebanghelyo ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas, ano itong good news na ito? Diba? Yan po ang magiging focus natin. Yung good news. So brothers, sisters, and friends, as we gather around God's Word, nawa ma-appreciate po natin sa kabila ng ating pinagdadaanan ang katapatan at kagandahang loob ng Diyos. Panalangin ko po na matagpuan po natin siya sa kanyang salita at makilala na siya ay matuwid at mabuti. Upang makatugon tayo ng maayos sa pagsamba sa harapan ng Diyos habang nabubuhay sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos at para sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. What does God require for salvation? May pamantayan. Ano ngayon ang requirement? May pamantayan sa righteousness. Ano ang requirement doon? At sa salvation, may requirement din. Ano yun? Punta tayo sa verse 16 and 17. Buksan po natin ang ating mga Bibles at basahin po natin ang scripture. Ganito po ang sinasabi sa verses 16 to 17. "For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first, and also to the Greek. For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, but the righteous man shall live by faith." Dito sa verse 17, pagkatapos sabihin ni Pablo na hindi niya ikinahihiya ang Ebanghelyo, sinasabi niya, usapan dito ay ang mga mananampalataya. Ang mga na kay Kristo. Bakit ito ang nakaliligtas sa kanila? Sabi diyan, sapagkat dito ang katuwiran ng Diyos ay nakakayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Marami po sa atin kapag binabasa ang passage na ito, ganito po ang pagkakaintindi natin. Verse 16,
For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. Tapos pagdating sa verse 17, for in it, the love of God is revealed from faith to faith. Yun ang pagkakaintindi natin sa gospel. Ang basa natin, for in it, the love of God is revealed. Pansin po natin dyan, hindi sinabi ni Pablo, for in it, the love of God is revealed. Ang sinabi niya, for in it, the righteousness of God is revealed. But kung may Bibles tayo, underline po natin. Kung meron tayo sa mga pads natin at saka cellphones, i-highlight natin yun. For in it, the righteousness of God is revealed from faith to faith. Does it say love of God? No. And yet, namihasa tayo na ganun. What does it say dyan? The righteousness of God is revealed. At itong righteousness na ito, ang nakaliligtas. Ang katuwiran ng Diyos na nahahayag sa Ebanghelyo, ang ating ikaliligtas. Ang katuwiran niya ang paraan para makaiwas tayo sa kahatulan at kapahamakan. Sa mga tuwid ngayon, maiintindihan natin yung both sides ngayon ng justice ng Panginoon. Last week, napag-aralan natin that His justice demands the judgment and condemnation of all sinners. Ngayon naman, napag-aaralan natin ay yung other side of His justice or yung righteousness, na ang requirement dito is the justification of all redeemed. Ang Diyos natin ay hukom at hinahatulan niya ang lahat ng makasalanan. Kaya ngayon yung bad news. At ang good news naman ay nagpapawalang sala siya ng mga nananampalataya kay Kristo. Noong bago po akong mananampalataya, ganito po yung attitude ko. At siguro ganito rin ang attitude ng ilan sa atin. Naiintindihan ko na mahirap pag-aralan ang mga iba't ibang doktrina. At mamayang hapon, pag-aaralan natin ng mas malalim pa ang katuruan ng scriptures ukol sa kaligtasan. At itong pinag-aaralan natin ngayon ay isang bahagi lang ng ating pag-aaralan mamaya. Noong bago po ako mananampalataya, ganito po ang attitude ko sa pag-aaral ng scriptures. Tingin ko okay na ako para maintindihan ko na pinatawad ako sa aking kasalanan. Tingin ko okay na malaman ko na si Kristo ay namatay para sa akin. Sapat na yun. Ngunit habang pinag-aaralan ko ang mga katuruan tungkol sa biyaya ng Diyos, sa lalim nito at lawak nito, doon ako nagkaroon ng appreciation at doon ko lamang din naintindihan na napakaganda pala nito. May kasabihan po tayo, a little knowledge can be dangerous. At yung iba sa atin, ganun ang attitude pagdating sa pag-aaral ng scriptures. May nalaman na konti, sasabihin natin, alam ko na yan. Alam ko na yan. Hindi ko na kailangan pag-aralan yan. Hindi ko na kailangan buksan ng aking Bible. Hindi ko na kailangan Pero hindi. We are encouraged to find comfort. We are encouraged as we are also corrected to find yung wisdom natin sa kasulatan para maintindihan natin kung bakit napakaganda nito. Which leads us dito sa question na ito. Hindi kaya dahil sa attitude natin na ganyan, that is the reason kung bakit hindi rin tayo makapag-minister ng maayos sa ating mga loved ones. It is because of our foolishness. But let us find comfort and encouragement sa scriptures na ang Diyos ay hindi lamang nagpapatawad.
Sabi niya, I will remember your sins no more. Sa Hebrews 8:12, Hebrews 10:17. Nagpapawalang sala din po siya. Magkaiba po ang pagpapawalang sala sa pagpapatawad. Sa pagpapawalang sala, tinuturing niya po tayong matuwid sa kanyang anak. Ayon sa katuwiran ni Kristo. Ngayon, kung ang katuwiran ng Diyos sa Ebanghelyo ay kaloob niya sa atin na nagmumula sa kanyang kamangha-manghang kagandahang loob sa atin, tanong, titigil pa ba tayo sa pagkilala natin kay Kristo? Magyayabang pa ba tayo? Hindi ba dapat mas lalo natin tanungin ang ating mga sarili kung gaano ba kalawak at lalim ang kanyang kagandahang loob sa atin? Hindi ba dapat mas lalo pa nga natin kung bigla akong natandaan ang mga talinghaga ng Panginoon. Yung mga parable of the treasure, parable of the pearl. Kung alam mo ang halaga ng isang bagay, at alam mo mahalaga yun, at biglang nawala, hindi ba hahanapin mo yun? Hindi ba hahanapin mo yun? Hindi ba gagawin mo ang lahat para makamtan yun? Dito sa first point natin, ang tanong natin kanina ay, what does God require for salvation? Dito sa verses 16 to 17a, ganito ang first point natin. That the righteousness of God that demands the judgment of sinful man is the same righteousness that justifies those who believe in Christ. Medyo mahaba lang. Pero ang point nito, the righteousness of God that demands the judgment of sinful man is the same righteousness that justifies those who believe in Christ. Kung ganon, paano pinakita ng Diyos ang kanyang katuwiran ay makapangyarihan sa pagliligtas? Verse 17. Ganito po ang sinasabi. For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, but the righteous man shall live by faith. But the righteous man shall live by faith. Coming from the bad news, pag binasa natin itong requirement ng Diyos, for in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, but the righteous man shall live by faith. Bad news ito sa atin. Why? The righteous man shall live by faith. Sino ba ang matuwid sa atin? Meron ba? May magtataas pa ng kamay? Sige, hintayin natin siya. Okay. Yun yung pamantayan. The righteous man shall live by faith. Pero ang tanong, kung pamantayan ito, paano ito mamimit? Kung wala naman pala sa atin ang matuwid sa harapan ng Diyos. Itong siguro sa mga Bibles natin, makikita natin na in quotation marks ito. Sinasabi ni Pablo na as it is written, sapagkat nakabase ito sa Old Testament. Ang reference po niya ay Habakkuk 2:4. Buksan lang po natin sandali sa Habakkuk 2:4 para maintindihan natin ang pinanggagalingan ni Apostol Pablo. Sa Habakkuk 2:4, ganito po ang sinasabi. Behold, as for the proud one, his soul is not right within him, but the righteous will live by his faith. Si Habakkuk po ay prophet na inassign ng Panginoon sa Judah. He prophesied during the final days of the Assyrian Empire and the arrival of Babylon. This means na by the time na
nagsimula ang ministry ni Habakuk, hinagis na ng Panginoon, tinapon na ng Panginoon ang northern kingdom ng Israel or tinatawag na Samaria sa Assyria. At dahan-dahan na lumalakas na by this time ang Babylon at parating na para i-conquer ang Juda tsaka mga karating bansa. Yun yung hatol ng Panginoon sa Juda. Nang mamatay po si King Josiah ng Juda, bumalik ang mga tao sa paggawa ng kasamaan. At ganito po, pakinggan natin ang sinabi ng Diyos kay Habakuk kung paano pagkakalarawan niya sa kanyang bayan. Tinawag niya sila para maging kanya, and yet ito ang pinaggagawa nila. Sabi ng Panginoon sa Habakuk 1:4, kaya't hindi sinusunod ang kautusan at hindi umiiral ang katarungan. Napapaligiran ng masasama ang mabubuti, ano pat nababaluktot ang katuwiran. Sa isip ni Habakuk, tinanong niya ang Panginoon, bakit hindi na lang sana magpatawad ang Panginoon kaya? Siguro. Why didn't God just forgive His people and restore their righteousness? Yun lang pala ang issue. How could God use the Chaldeans or yung mga Babylonians to judge a people more righteous than they? Ang tingin niya, syempre, dahil tinawag sila ng Panginoon, mas righteous sila. Sometimes ganito rin ang tanong natin sa Panginoon. Titingin natin sa sarili natin, matuwid tayo. At tinatanong din natin ng Diyos, paulit-ulit na naririnig natin. Kaya naman ng Diyos magpatawad, bakit hindi na lang siya magpatawad? Ano ang response sa kanya ng Panginoon? Tingnan natin, punta tayo sa Habakuk 1 verses 6 to 11. Follow me with your eyes. For behold, I am raising up the Chaldeans or Babylonians, that fierce and impetuous people who march throughout the earth to seize dwelling places which are not theirs. They are dreaded and feared. Their justice and authority originate within themselves. So, yun na, pwede natin i-underline yun. They are dreaded and feared. Their justice and authority originate with themselves. May punto yun. May pinariringgan ng Diyos dito. Their horses are swifter than leopards and keener than wolves in the evening. Their horsemen come galloping. Their horsemen come from afar. They fly like an eagle, swooping down to devour. All of them come for violence. Their horde of faces moves forward. They collect captives like sand. They mock at kings and rulers are a laughing matter to them. They laugh at every fortress and heap up trouble to capture it. Then they will sweep through like the wind and pass on, but they will be held guilty. They whose strength is their God. So, at the end of the day, God will also hold them guilty. Pero ano yung punto ng Panginoon? Bakit ganito ang sagot niya kay Habakuk? Hindi naman niya sinagot ng diretsahan yung tanong ni Habakuk. Dito binigay ng Diyos ang kanyang kautusan sa kanila para malaman nila kung paano mamuhay sa kanyang harapan. Hindi sila katulad ng mga Chaldeans o Babylonians na nanggaling sa kanilang kaisipan ang kanilang mga justice at saka authority. Hindi imbento ng tao. Ang mga Israelita, in this case yung mga taga-Juda, ang kanilang kautusan, ang kanilang sense of justice at concept ng justice ay nanggaling sa Panginoon. Panginoon ang nagbigay sa kanila at anong ginawa nila? Binaliwala nila ito. Sinira nila ang kanyang kautusan. Kaya kung anong karahasan, kung anong katiwalian at kung anong kasamaan ang ginawa nila sa kanilang kapwa, yun din ang ginamit ng Panginoon na pamantayan sa kanila. Siya rin ang padadala ng Panginoon sa kanila. Yun yung hatol. Ngayon, kung ikaw si Habakuk at alam mo na lahat ng pinakayag ng Diyos ay mangyayari, ano ngayon ang itatanong mo sa Kanya? May pag-asa pa kaya? Alam mo, sinabi ng Diyos na parating na ang mga Kaldeo. At alam mo, parating yon. Hindi naman nagsisinungaling ang Diyos. Takot ka na. May pag-asa pa kaya? Verse 4 ng Habakuk chapter 2.
Sabi ng Diyos, "Behold, as for the proud one, his soul is not right within him, but the righteous will live by his faith." Dito, pinakita ng Diyos. Sinabi niya kay Habakkuk, hindi ka pwedeng magyabang. Parating na ang hatol. Hindi pwedeng ganyang attitude. And so sabi niya, ano ibig sabihin nitong the righteous will live by his faith? Notice yung connection ng pagiging matuwid doon sa mabubuhay. Will live. Yung mga tuwid sa mata ng Diyos ang siyang mabubuhay at mananatili sa araw na sumalakay ang Babylon, sa araw ng hatol. Sila ang matitira. Yun yung context nung saying na ito, the righteous shall live by faith. Pagdating natin sa Romans 1:17, ganito ang pag-apply ni Apostol Pablo. The righteous man by faith shall live. Or, pwede natin sabihin, the righteous man by faith shall survive. Or, pwede rin natin sabihin, the righteous man by faith will be saved on the day of judgment. Ano ba yung judgment? Sa Habakkuk 2:4, ang pagsalakay ng Babylonians. Sa Romans 1:17, ang buot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan natin bilang hatol sa sangkatauhan. Yun yung hatol. This means that God's righteousness rescues me from God's judgment. Yes, God's righteousness requires the judgment of man, but it is also this same righteousness that rescues me from God's judgment. Therefore, we need to ask now, ano ang kinalaman ng righteousness at saka faith? May pamantayan ng Diyos. Hindi pwedeng pinipilit natin yung gusto natin. Punta tayo ngayon sa Romans 5:15-17 sa binasa natin kanina. Kailangan alamin natin ang connection ng righteousness at saka faith. Sa Romans chapter 5 verses 15-17, ganito po ang sinasabi ni Apostol Pablo, "But the free gift is not like the transgression." So kino-contrast na niya, sinasabi na niya ngayon kung anong pinagkaiba nung kaloob ng Diyos o binibigay ng Panginoon versus doon sa kasalanan ni Adan. But the free gift is not like the transgression. For if by the transgression of the one, tinutukoy si Adan at ang kanyang kasalanan, the many died. Lahat tayo namatay kay Adan. Much more did the grace of God and the gift by the grace of the one man, Jesus Christ, abound to the many. The gift is not like that which came through the one who sinned. O nga naman, magkaiba yun. For on the one hand, the judgment arose from one transgression resulting in condemnation. Dahil kay Adan, lahat tayo namatay, therefore lahat tayo hinatulan at hahatulan. Resulting in condemnation. But on the other hand, the free gift, yung kay Jesucristo, arose from many transgressions resulting in justification. Nagdulot ito ng pagpapawalang sala. Verse 17, "For if by the transgression of the one, death reigned through the one, much more those who receive the abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the one, Jesus Christ." Sinasabi ngayon dito ni Apostol Pablo, mahaba-haba, pero ganito ang summary or gist ng sinasabi niya. Sa pamamagitan ng pagsuway ni Adan, nagbunga itong pagsuway niya sa kamatayan at kahatulan para sa atin. Ngunit ang kaloob na dumating sa pamamagitan ng isang tao, si Jesus, ay higit na di hamak pa kaysa ibinunga ng pagsuway. Bakit? Yun yung good news dito. Bakit di hamak na higit ito kaysa sa pagsuway ni Adan? Sapagkat nagdulot ito ng pagpapawalang sala sa lahat ng nagtitiwala sa pangako ng Diyos kay Kristo. Nagdulot ito ng pagpapawalang sala. Pakinggan muna natin yung mga saints in history. Gusto kong pakinggan nyo ang church father na ito, si Clement of Rome.
Si Clement of Rome ay bishop and or pastor ng Christian Church sa Rome. At naging disciple po siya ni Apostle Peter at saka ni Paul. Binanggit din po siya sa Philippians 4:3. At sa kanyang liham sa mga taga-Korinto, ganito po ang sinabi niya. At tayo rin, sabi ni Clement, na tinawag ang ayon sa kanyang looban ni Cristo ay hindi binilang na matuwid dahil sa ating mga sarili. Hindi raw tayo pinawalang sala, hindi tayo binilang na matuwid dahil sa ating mga sarili. Wala tayong qualification whatsoever. Ni ng ating sariling karunungan, o pagkaunawa, o pagkamakadiyos, o mga gawa na aming nagawa sa kabanalan ng puso. Hindi. Hindi ka pinawawalang sala dahil merong qualification sa'yo, dahil mabuti kang tao, dahil mabuti ang iyong isipan o kalooban, o dahil mahusay ka, o marunong ka sumunod sa kautusan, o makadiyos ka. Hindi daw. Sabi ni Clement, ngunit ano daw? Sa pamamagitan ng pananampalataya na mula sa pasimula, pinapawalang sala at binilang na matuwid ng makapangyarihang Diyos ang lahat ng mga tao. Sa Kanya ang kalwalhatian magpakailanman at magpakailanman. Amen. Sabi yun ni Clement of Rome, as early as, sabihin natin mga around 96 AD. Pagdating po ng 16th century, iba na po ang tinuturo ng Roman Catholic Church. Luminis na sila sa paniniwala ng mga apostol at church fathers. Dahil naniniwala sila na minana ng tao ang kasalanan ni Adan, ang biyaya ng pagpapawalang sala raw ay sacramentally na sinasalin. So parang binubuhos yan sa ating kaluluwa na tumanggap sa pamamagitan ng bautismo. So itong kabanalan ng Diyos, itong katuwirang ito ay binubuhos sa ating kaluluwa sa pamamagitan ng bautismo. At para maging totoo ito sa buhay ng tumanggap, kailangang makipag-cooperate daw tayo sa Diyos. Kailangan may cooperation tayo sa pamamagitan ng ating gawa. Ang nangyayari po, ang baptism ang nagiging instrumental cause or tool ng pagpapawalang sala, imbis ang pananampalataya. Ang tinuro ng mga apostol at ang tinuro ng mga church fathers ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero anong tinuturo ng Roman Catholic Church? Sa pamamagitan ng gawa. Kailangan ng Diyos ang tulong natin para mapawalang sala tayo. Para maging totoo ito sa ating buhay. Kailangan sabayan natin ito ng works. Kailangan daw makipag-cooperate tayo sa Diyos. Sa doctrine of justification by faith, ito ang basically ang definition ng justification by faith. Ito ay one-time na gawain ng Diyos lamang. Hindi ito cooperation, hindi ito pagtutulungan ng tao at Diyos. Tayo po ang makasalanan. Tayo nangangailangan ng tulong. And therefore, hindi tatanggapin ng Diyos ang kahit anong gawa natin sa Kanyang harapan. Wala tayong maiaambag kundi ang ating kasalanan. Sabi kanina ni Clement, kahit makadiyos ka pa, wala kang maiaambag doon. At anong ginagawa ng Diyos? Ang ginagawa niya sa justification by faith, binibilang tayong matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Kristo lamang. Notice, ito po ay pinagkakaloob ng Diyos dahil sa perfect and finished work ni Kristo. Hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa. At ano ang requirement dito? Kailangan si Kristo ang gagawa. On our part, paano tayo tutugon? Tanggapin lang natin itong kaloob na ito. Ganito kasimple. Tanggapin natin sa pananampalataya. All we need to do is receive this grace by faith in Christ. Nothing more. Dahil kaloob ito, hindi mo kailangang pagtrabahuan ito. Hindi mo kailangang paghirapan pa. Ngayon, bakit ito mahalaga?
Mahalaga po ito sapagkat magkaiba po ang kapatawaran at pagpapawalang sala. Kadalasan at namihasa po tayo sa Christianity, palibhasa, mas matamis sa ating pandinig at mas madalas natin din naririnig sa pulpito at sa mga panalangin, Lord, patawarin niyo po ako sa aking kasalanan. Alam ko, pinatawad ako ni Kristo sa krus. Yun ang naririnig natin. Pero kung ako ang tatanungin, ang buong Christianity ay nakasandal sa doctrine ng pagpapawalang sala. Bakit? Tingnan muna natin ang kapatawaran sa mga kasalanan. Mga kapatid at kaibigan, dahil sa ating mga kasalanan, nagkautang tayo sa Diyos. Siyempre, pag nagkautang ka, kailangan mong bayaran. Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang requirement ng Diyos ay bayaran ito. Ngayon, sa kapatawaran, ang nangyayari, kinakancel ngayon itong pagkakautang natin sa Diyos. It's as if hindi ka nagkautang. Kinakancel niya kasi alam na hindi mababayaran. Therefore, ang nangyayari dito, dahil kinakancel out lang yung utang, wala tayong pinagkaiba ngayon kay Adan nang likhain siya ng Diyos. Bago siya nagkasala, wala tayong pinagkaiba ngayon kay Adan. Ibig sabihin, kung wala tayong pinagkaiba kay Adan dahil kinancel out lang yung utang natin, may posibilidad pa ba tayong magkasala at sumuway? Yes. At dahil may posibilidad pa rin tayong sumuway, therefore, hindi tayo makakapasok sa langit at sa piling ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapatawad lang. Uulitin ko, walang sino man ang makakaapak sa kaharian o sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapatawad lang. Wala tayong pinagkaiba kay Adan. Punta tayo doon sa pagpapawalang sala at pagbibilang na matuwid. Para makapasok tayo sa kaharian at makapiling ang Diyos sa walang hanggan, kailangang ilipat tayo ng Diyos mula kay Adan patungo kay Kristo. Hindi sapat yung mapatawad lang tayo. Kaya nga sabi ko, napakaganda ng Ebanghelyo at kailangan pinag-aaralan ito. Kailangang ilipat tayo ng Ama mula kay Adan patungo sa kanyang anak na si Kristo. Dahil naging tapat hanggang kamatayan si Kristo. Alam naman natin yun. Philippians, di ba? Book of Philippians. Naging tapat si Kristo hanggang kamatayan. Nalugod ngayon ng Diyos. Sa kanyang kagandahang loob, ibinibilang niya ngayon kung ano yung katuwiran ni Kristo, ibinibilang niya ngayon ito sa atin, sa lahat ng mga hinirang kay Kristo, sa kanyang anak. Dahil sa katuwiran ni Kristo sa kanyang buhay, nakamtan niya para sa atin ang panibagong pagkatao. Kaya nga ang tawag sa atin ay mga na kay Kristo. Ang kanyang katuwiran ang maghahatid sa atin para makapasok tayo sa langit at makapiling ang Diyos. Diba sabi nga ni Kristo, no man can come to the Father except me. Maliwanag. Kaya kailangan ilipat tayo kay Kristo. At the present time, wala na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. Hindi tayo alipin nito dahil sa ginawa ni Kristo. Hindi na natin kailangan mabuhay upang sundin ang ating mga masasamang pita sapagkat malaya na tayong mabuhay para kay Kristo. Ang kailangan natin ay katuwiran ni Kristo. Lahat tayo na kay Kristo ay natanggap ang kasaganaan ng biyayang ito sa pamamagitan ng mananampalataya. Sabi sa Romans 5:1 and 2, therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Justified by faith. Through whom also we have obtained our introduction by faith into this grace in which we stand and we exalt in hope of the glory of God. Sa makatuwid, anong relationship ngayon itong righteousness at saka faith? Faith receives the abundance of grace and the gift of righteousness of the one man, Christ Jesus. At dahil sa pananampalataya kay Kristo,
tayo ngayon ay ibinibilang ng Diyos na matuwid sa Kanyang harapan. Kapag tumitingin sa atin ang Diyos Ama, ang nakikita niya ngayon ay si Kristo, ang Kanyang Anak. Which leads us sa second point natin. Sa verse 17b, ito yung second point. That those who believe in Christ are justified by faith. That those who believe in Christ are justified by faith. Pinawalang sala tayo at binilang na matuwid kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. And it leads us doon sa third point naman, sa verse 17c. Sinasabi sa verse 17c, yung third point, that His gift of righteousness preserve those who believe in Christ. That His gift of righteousness preserve those who believe in Christ. Sabi sa verse 17, for in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as is written, but the righteous man shall live by faith. Ang sinabi ni Pablo dyan, notice, nahayag ang katuwiran ng Diyos mula sa ano daw? Pananampalataya hanggang sa pananampalataya. From faith to faith. Sa ibang versions, English versions, ang ginamit from first to last. Ano kaya ang ibig niya sabihin ito? Pagkatapos po natin makapagsimula sa panibagong buhay dahil sa katuwiran ng Diyos kay Jesucristo, hindi po tayo nagpapatuloy ayon sa sarili nating gawa. Hindi rin po tayo nagpapatuloy ayon sa ating kakayahan. Hindi rin po tayo nagpapatuloy ayon sa ating katalinuhan. Hindi rin po tayo nagpapatuloy ayon sa mga activities natin sa church. Hindi po. Nagpapatuloy tayo at nakakapagpatuloy po tayo dahil sa ginawa ni Kristo sa pananampalataya. Sa pananampalataya, lumalalim tayo, nag-uugat at lumalago kay Kristo. Ano ba yung pananampalataya? Basically, ganito lang yun. May kaloob ang Diyos at ang kayang gawin ng tunay na pananampalataya ay tanggapin ito. Hindi marunong tumanggi ang pananampalataya. Tatanggapin niya ito. Magpapasalamat, magpapakumbaba. Yun lang. Tumutugon ng maayos. Hindi lamang ako binibilang na matuwid ng katuwiran ng Diyos. Iniingatan din po tayo nito para manatili kay Kristo hanggang huli. Sabi ni Pablo dyan, the righteousness of God is revealed from faith to faith. Sa iba, from first to last. As it is written, the righteous man shall live by faith. Ang katuwiran ng Diyos ay malayo-malayo po sa justice system natin sa mundong ito. Tulad ng 50 pesos na nasa kamay ng preso doon sa kwento kanina, alam ng Diyos na hindi sapat ang ating mga gawa, ang ating mga kakayahan, o ang ating katalinuhan, o kung ano man ang ating pinagyayabang pa. Hindi yun sapat para itawid tayo sa walang hanggan. Diyos ang gumawa ng paraan. Kaya nga siya good news. Mga kapatid at kaibigan, ito po ngayon ang sinasabi sa good news. Pinahayag ng Diyos ang hiling ng kanyang katuwiran na lahat ng tumanggap ng umaapaw na kagandahang loob ng Diyos ay pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Kristo. By faith alone, in Christ alone. Dahil si Kristo ang naging tapat hanggang kamatayan, namatay para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay upang ingatan tayo at dalhin sa kanyang sarili sa walang hanggan. In other words, God's gift of righteousness, itong gift of righteousness na binabanggit ni Pablo na paulit-ulit, ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Mga kapatid, let us find our comfort and assurance in the reality that God is just and He is also the justifier of His people. Ang kagandahan ng magandang balita ay hindi makikita sa ating katalinuhan,
hindi makikita sa ating kakayahan, hindi rin makikita sa ating mga gawa. Ang kagandahan ng Ebanghelyo ay makikita kay Kristo at sa kanyang sapat at ganap na gawa. Hindi sa ating pagtupad ng kautusan o ating mga gawa. Uulitin ko, hindi po yan makikita sa ating pagtupad ng kautusan o ating mga gawa, kundi sa sapat at ganap na gawa ni Kristo. Maging panatag tayo sa Kanya. Ang Kanyang katuwiran ang maghahatid sa atin para makarating tayo sa piling niya. It is Christ's righteousness alone that God requires for our salvation, which we ought to receive by faith alone. That is what God requires for salvation. Isa puso natin ang mga bagay na ito. Iukod po natin ang ating sarili sa tapat at matuwid na Panginoon. Tayo na.